Kamusta mga Kapilms TV? Naisip mo na ba kung bakit may mga lugar sa mundo na kahit unang beses mo palang puntahan, parang pamilyar na agad? Yung tipong hindi ka naninibago sa kilos ng mga tao, sa takbo ng buhay, at sa paraan ng pakikitungo nila sa kapwa. Parang kahit wala kang kakilala, pakiramdam mo may uuwian ka. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan kung alin ang pinakamaganda o pinakamayaman na bansa. Ang pag-uusapan natin ay mas personal. Ang mga bansang kapag napuntahan mo, parang nasa Pilipinas ka lang. Sa kanilang pamumuhay, pagpapahalaga sa pamilya, pakikisama, pananaw sa buhay at ugali ng mga tao, makikita mo kung bakit may mga lugar sa mundo na may parehong tibok ng puso ng pagiging Pilipino. Mula Latin America hanggang Southeast Asia, tutuklasin natin ang mga bansang may pamumuhay na sobrang lapit sa Pilipinas. Mga bansang hindi mo inaasahan, pero kapag naroon ka na, mapapasabi ka ng parang sa atin lang. Parang Pilipinas lang. Simulan na natin. Number 10, Panama. Sa Panama, mapapansin agad na hindi minamadali ang buhay. Tulad sa Pilipinas, mas mahalaga ang ugnayan ng tao kaysa sa mahigpit na oras at schedule. Ang mga Panamanian ay kilala sa pagiging kalmado at relax, hindi stress-driven ang pamumuhay. Ang ganitong ritmo ay kahawig ng karaniwang buhay sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, kung saan mas pinapahalagahan ang katahimikan at balanse kaysa sa mabilis at kompetitibong pamumuhay. Malaki rin ang papel ng pamilya sa pang-araw-araw na desisyon ng mga tao sa Panama. Hindi basta-basta humihiwalay ang mga anak sa magulang at karaniwan ng extended family setup. Ang respeto sa matatanda at pakikinig sa payo ng pamilya ay mahalaga, tulad ng sa kulturang Pilipino. Ang individual ay hindi hiwalay sa pamilya. Ang tagumpay at problema ay sabay-sabay na hinaharap. Bukod dito, kapansin-pansin ang kultura ng pakikisama. Madaling makipagkaibigan ang mga tao, bukas sa kwentuhan at handang tumulong kapag may nangangailangan. Katulad sa Pilipinas, hindi ka basta itinuturing na estranghero. Sa maikling panahon, parang kabilang ka na agad sa komunidad. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagsasabing mabilis silang naka-adjust sa pamumuhay sa Panama. Number 9, Guatemala. Ang Guatemala ay isang bansa kung saan ramdam ang katahimikan at pagiging grounded ng pamumuhay. Tulad ng Pilipinas, hindi materialismo ang sentro ng buhay, kundi ang relasyon sa pamilya, pananampalataya at komunidad. Marami sa mga tao rito ang namumuhay ng simple, kontento at may malino na pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Ang pananampalataya ay malalim ang ugat sa Guatemala, katulad ng sa Pilipinas. Hindi lamang ito usaping personal, kundi bahagi ng kolektibong pagkakakilanlan ng komunidad. Maraming desisyon sa buhay mula sa pamilya hanggang trabaho ay naaapektuhan ng paniniwala at tradisyon. Ang ganitong pagtingin sa relihiyon bilang gabay sa pamumuhay ay isang bagay na madaling maunawaan ng mga Pilipino. Higit sa lahat, ang kultura ng pagtutulungan ay buhay na buhay sa Guatemala. Ang mga kapitbahay ay magkakakilala, nagtutulungan sa oras ng pangangailangan, at nagkakaisa sa mahalagang pangyayari sa buhay. Tulad sa Pilipinas, may likas na malasakit sa kapwa. Dahil dito, ang pamumuhay sa Guatemala ay hindi nagiging malamig o impersonal. Bagkus, puno ito ng koneksyon at pakiramdam ng pagiging kabilang. Number 8, Colombia. Ang Colombia ay kilala sa masiglang personalidad ng mga tao, palangiti, palabiro at mahilig makipagkwentuhan. Tulad ng mga Pilipino, may kakayahan ng mga Colombian na maging positibo kahit may pinagdadaanan. Ang pagtawa sa gitna ng problema at ang pagpiling magpatuloy ay isang ugaling malapit sa Filipino resilience. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, mahalaga ang social connection sa Colombia. Hindi uso ang sobrang pagiging individualistic. Mas pinahahalagahan ang oras kasama ang pamilya at kaibigan. Katulad sa Pilipinas, normal ang biglaang pagbisita, mahabang usapan at sama-samang pagharap sa problema. Ang buhay ay mas masaya kapag may kasalo. Isang paniniwalang kapwa pinanghahawakan ng mga Colombian at Pilipino. Dagdag pa rito, kapansin-pansin ang emotional na openness ng mga tao sa Colombia. Hindi sila nahihiyang magpahayag ng nararamdaman, lungkot,
saya, o galit. Tulad ng mga Pilipino, expressive sila at may malasakit sa damdamin ng iba. Dahil dito, madaling makabuo ng koneksyon at pakiramdam ng pagkakaibigan kahit bagong kakilala pa lamang. Number 7, Vietnam. Ang Vietnam ay isang bansang kilala sa disiplina at kasipagan ng mamamayan. Ngunit sa likod nito ay isang lipunang nakasentro sa pamilya, katulad ng Pilipinas. Maraming Vietnamese ang nagsusumikap hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng buong pamilya. Ang konsepto ng pagiging breadwinner at pagbibigay halaga sa pamilya ay halos kapareho ng karanasan ng maraming Pilipino. Ang pamumuhay sa Vietnam ay simple ngunit organisado. Hindi marangya ang karamihan, ngunit may malinaw na direksyon at layunin sa buhay. Katulad sa Pilipinas, ang tagumpay ay hindi lang personal na ambisyon, kundi kolektibong tagumpay ng pamilya. Ang paggalang sa magulang at matatanda ay mahalaga, at ang opinyon ng pamilya ay may bigat sa mga desisyon sa buhay. Bukod dito, makikita rin sa Vietnam ang kultura ng pagtsatsaga at pagtanggap sa hamon ng buhay. Hindi agad sumusuko ang mga tao dito at mas pinipiling magtrabaho ng tahimik at tuloy-tuloy. Ang ganitong mentalidad ay kahawig ng Filipino mindset na tiis muna ngayon, ginhawa bukas. Kaya't madaling makarelate ang mga Pilipino sa paraan ng pamumuhay ng mga Vietnamese. Number 6, Spain. Sa Spain, kapansin-pansin ang pagpapahalaga sa balanse ng trabaho at personal na buhay. Tulad ng Pilipinas, hindi umiikot ang buong pagkatao sa trabaho lamang. Mahalaga ang pahinga, oras sa pamilya at personal na relasyon. Ang ganitong pananaw ay pamilyar sa mga Pilipino na mas pinahalagahan ang buhay na may saysay kaysa sa puro paghahabol ng kita. Ang mga Espanyol ay kilala sa pagiging bukas at expressive, malapit sa ugali ng mga Pilipino. Madali silang makipagkwentuhan, magpahayag ng saloobin at bumuo ng koneksyon. Ang emosyon ay hindi tinatago at ang pakikipagkapwa-tao ay itinuturing na mahalagang bahagi ng pamumuhay katulad sa kulturang Pilipino. Higit sa lahat, dala ng Spain ang malalim na pagpapahalaga sa pamilya at tradisyon. Kahit moderno ang pamumuhay, buhay pa rin ang mga kaugaliang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang pagsasama ng makaluma at makabago ay isang katangiang kapwa makikita sa Spain at sa Pilipinas. Kaya't kahit magkalayo sa heograpiya, magkalapit ang kanilang paraan ng pamumuhay. Number 5, Indonesia. Sa Indonesia, mabilis mararamdaman ang pamilyar na ritmo ng buhay. Hindi agresibo o malamig ang pamumuhay. Bagkus, ito ay nakasentro sa pakikisama at respeto sa kapwa. Tulad ng sa Pilipinas, mahalaga ang pagiging magalang, mahinaon sa pakikitungo at marunong makiramdam sa iba. Hindi uso ang pagiging sobrang individualistic, ang sarili ay laging konektado sa pamilya at komunidad. Malaki rin ang papel ng pamilya sa Indonesia. Maraming desisyon sa buhay, trabaho, paglipat ng tirahan at personal na plano ay kinukonsulta muna sa magulang o nakatatanda. Katulad sa Pilipinas, ang pamilya ang nagsisilbing sandigan sa oras ng problema at katuwang sa oras ng tagumpay. Hindi lang personal na achievement ang mahalaga, kundi kung paano ito nakatutulong sa buong pamilya. Bukod dito, kapansin-pansin ang pagiging mapagpakumbaba at matiisin ng mga Indonesian. Kahit may pinagdadaanan, mas pinipili nila magtrabaho ng tahimik at magpatuloy. Ang ganitong disposisyon ay halos kapareho ng Filipino mindset na huwag reklamo, tuloy lang. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagsasabing parang hindi sila dayuhan kapag nasa Indonesia. Parang nasa karatig bansa lang ng Pilipinas. Number 4, Malaysia. Ang Malaysia ay isang bansang nagpapakita ng balanse sa pagitan ng disiplina at malasakit sa kapwa. Tulad ng Pilipinas, mahalaga ang kaayusan ngunit hindi nawawala ang pagiging makatao. Ang pamumuhay rito ay organisado, ngunit hindi malamig. May espasyo pa rin para sa pakikipagkapwa at personal na ugnayan. Sa Malaysia, ang pamilya ay sentro pa rin ng buhay. Maraming pamilya ang nananatiling malapit kahit may kanya-kanyang trabaho at responsibilidad. Katulad sa Pilipinas, karaniwan ang pagtutulungan ng magkakamag-anak lalo na sa mahihirap na panahon.
Ang tagumpay ng isa ay itinuturing na tagumpay ng lahat at ang problema ng isa ay responsibilidad ng buong pamilya. Makikita rin sa Malaysia ang respeto sa tradisyon habang tinatanggap ang modernong pamumuhay. Ito ay kapareho ng karanasan sa Pilipinas, kung saan sabay na umiiral ang makabago at makalumang paniniwala. Dahil dito, madaling makibagay ang mga Pilipino, pareho ang pinanggagalingan ng values at pananaw sa buhay. Number 3, Mexico. Ang Mexico ay isa sa mga bansang madalas ikumpara sa Pilipinas pagdating sa emosyon at disposisyon ng mga tao. Tulad ng mga Pilipino, expressive ang mga Mexican. Malinaw nilang ipinapakita ang saya, lungkot at malasakit. Hindi uso ang pagiging malamig o detached. Mahalaga ang koneksyon at damdamin sa bawat relasyon. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, malaki ang papel ng pamilya sa Mexico. Madalas nagsasama-sama ang magkakamag-anak at malalim ang respeto sa magulang at nakatatanda. Katulad ng sa Pilipinas, ang pamilya ang unang takbuhan sa problema at unang kasama sa pagdiriwang ng tagumpay. Ang ganitong closeness ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at belonging. Dagdag pa rito, kapansin-pansin ang resilience ng mga Mexican. Kahit may mga hamon sa buhay, nananatili silang positibo at masayahin. Ang kakayahang tumayo muli matapos ang hirap ay isang katangiang kapwa-taglay ng mga Pilipino at Mexican. Kaya naman kapag nasa Mexico ka, parang pamilyar ang mga tao. Parang may kapareho kayong pinanggalingan ng ugali at puso. Number 2, Thailand. Ang Thailand ay may uri ng pamumuhay na kalmado at maayos, katulad ng maraming lugar sa Pilipinas. Hindi agresibo ang mga tao, mas pinahahalagahan nila ang kapayapaan, respeto at maayos na pakikitungo sa kapwa. Ang ganitong kultura ay kahawig ng Filipino trait na iwas sa gulo at mas pinipili ang mahinahong solusyon. Sa Thailand, makikita ang malalim na paggalang sa nakatatanda at otoridad, isang katangiang malakas din sa kulturang Pilipino. Ang pamilya ay mahalagang pundasyon ng lipunan at ang mga desisyon sa buhay ay kadalasang isinasaalang-alang ang kapakanan ng buong pamilya. Ang sarili ay hindi huwalay sa responsibilidad sa mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, ang mga Thai ay kilala sa pagiging matiisin at kontento. Hindi sila palaging naghahabol ng labis, mas mahalaga ang payak, ngunit tahimik na buhay. Ang ganitong pananaw ay kapareho ng maraming Pilipino na mas pinipiling payapa ang buhay kaysa marangya ngunit magulo. Dahil dito, madaling makaramdam ng pagkakapareho ng kultura ang mga Pilipino sa Thailand. Number 1, East Timor. Ang East Timor ang bansang pinakamalapit sa Pilipinas pagdating sa paraan ng pamumuhay, hindi lamang sa kasaysayan kundi sa araw-araw na ugali ng mga tao. Simple ang buhay nila, ngunit puno ng malasakit sa pamilya at komunidad. Tulad sa Pilipinas, hindi pera ang pangunahing sukatan ng tagumpay, kundi ang pagiging buo ng pamilya at maayos na relasyon sa kapwa. Malalim ang papel ng pamilya sa East Timor. Karaniwan ng extended family setup at ang mga desisyon sa buhay ay ginagawa na may konsiderasyon sa magulang at kamag-anak. Ang paggalang sa nakatatanda, pakikinig sa payo, at sama-samang pagharap sa problema ay halos eksaktong katulad ng kulturang Pilipino. Bukod dito, kapansin-pansin ang pagiging matatag at matyaga ng mga tao sa East Timor. Sa kabila ng kahirapan at limitadong oportunidad, nananatili silang umaasa at nagsusumikap. Ang ganitong katatagan ng loob ay isang katangiang kilalang kilala sa mga Pilipino. Kaya naman kung may bansang masasabi mong parang Pilipinas sa ibang anyo, ang East Timor ang pinakamalapit dito. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 bansang parang nasa Pilipinas ka lamang. Sa huli, mapapansin natin na hindi lang pala sa wika o sa lahi na susukat ang pagkakapareho ng mga bansa. Minsan, mas ramdam ito sa kung paano nila pinapahalagahan ng pamilya, kung paano sila makitungo sa kapwa, at kung paano nila hinaharap ang buhay. Simple, makatao, at may malasakit. Ipinapakita ng mga bansang ito na kahit magkalayo sa mapa, maaaring magkalapit ang puso at pananaw sa buhay, na ang palaging parang Pilipinas ay hindi lang usapin ng lugar, kundi ng values, pagiging pamilyado, matatag at marunong makisama.
At ngayon mga Kapinoms TV, ikaw naman ang tatanungin namin. Kung may pagkakataon kang tumira sa isa sa mga bansang ito, alin ang pipiliin mo at bakit? I-comment mo ang sagot mo at sabihin mo rin kung may bansa kang napuntahan na pakiramdam mo ay parang Pilipinas din. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.